Hi guys! Magandang gabi ha! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, ang nag-iisa ninyong nagmamaganda na ka-digital regards upang maghatid sa inyo ng panibagong update and fresh happenings about po sa TVJ and mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga. At ganoon na rin po sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, pindutin mo lang yung subscribe button and the notification bell para maging updated at una ka sa mga nilalabas nating balita. And for tonight's video, ang pagchichikahan natin kadabrikad ay patungkol dito. Nako, sa isa na namang ginagawa po ng tape defenders. Alam niyo yun guys, after po nilang akusahan na manggagaya ang TVJ, eto naman po. At yung nangyari sa Tape Inc. ay kanila pong binabalik sa TVJ. So, gusto po ata nilang gumante. And gusto po siguro nila mangyari sa Itbulaga kung ano ang nangyari at kinahinatnan ng Tape Inc. sa pagbaliwala sa TVJ at sa Itbulaga. Kaya gumagawa po sila ngayon ng isa na naman pong balita na hindi po natin alam kung saang baol nila nakuha kadabrikads. Anyway, so unti-unti po mga kadabrikads ang cake para po kay Bossing ay nabubuo na ang kanyang happy birthday. And inaasahan and umaasa ang ating pong mga ka-digital regards sa birthday celebration ni Bossing ay mabawi na po ang pagiging number 1 sa ratings dahil nitong mga nakaraang araw mula po nang lumipat ang Showtime ay hindi po natin may kakaila na sila ay nagna-number 1 ngayon sa TV ratings. Isang dahilan para ngumaw-ngaw na naman ang mga tape defenders. So, ang laki po ng kanilang inilalamang, no? Kung sa bagay, understandable naman yan, kadabrikads, kasi sanib pwersa ba naman ang kapamilya at kapuso. Yan, TVJ, solid lang lahat yon na TVJ fans. Ng Itbulaga fans, understandable din na ang dami nilang channel na ginagamit. 5 channel ba naman, mga ka-digital versus dito sa TVJ na 2 channels lamang. And kung akong tatanungin, okay lang naman po yan. Kasi ganyan naman po talaga kapag sa business, kaya nga po tumagal ang TVJ. Sa lahat po ng mga nagtatagal, dumadaan po yan sa ups and down. And yung mga ganyang stage guys, so kapag nalagpasan po nila yan, mga kadarikads, pagdating po ng araw, pag nagbabasa ka ng libro, no? Yung mga ganito pong stage, kapag nalagpasan po ninyo ay ang pinaka-colorful ng kwento po ninyo. Colorful chapter of their lives. Diyan po kasi nasusubok ang katatagan nila, di ba? Masarap pong balikan yung mga ganitong mga times. Even naman yung Showtime, dumaan po sa ganyan, di ba? Ups and downs. So, kaya nga pagkadating ng anniversaries, both noontime show talagang very emotional and napaka-espesyal kadabrikads. Kasi another taon na naman na nalagpasan po ang mga pagsubok. Samantala, trending naman po ngayon sa X, kadabrikads, ang hashtag Digitaricads, hashtag Main Mendoza, and hashtag Itbulaga TV5. So, nananatili kadabrikads na tayo ay nandoon pa rin sa trending spot ka-OG sa X. Kaya maraming salamat sa mga very active po nating mga kadabrikads. Just keep on tweeting, mga kadabrikads. Anyway, eto na nga po ang post ni Tsaka Puso na kung saan, ayon po sa kanyang balita, hindi na raw po nababayaran ng TVJ ang staff ng Itbulaga dahil nalulugi na raw ito. And mukhang si mukhang si MVP nga daw ay problemado na kung saan ay napilitan daw po na mag-cut ng ad rates ka-digital upang masolusyonan ang problema at the same time, nakaplano na daw na papalitan ni MVP ang TVJ. Ipapalit ang Wawawi ni Kuya Will, pagpapalitan yung time slot pag nagkataon. Tape Inc. at tahanang pinakamasaya ba ang tinutukoy po nila? Parehong pareho halatado po ninyo
na talagang gusto po nilang makaganti at kung ano ang nangyari sa kanilang tahanan. Pinakamasaya yun din ang mangyari sa Itbulaga. So mula po sa wala nang kinikita ang programa, to hindi na pinapasahod na empleyado, to nagbaba na ng ad rates, and papalitan. Talagang sunod-sunod Kung ano po ang nangyari dito sa taping, siyang kanilang idinidetalye na mangyayari daw ngayon dito sa TV5 or nangyayari na nga daw ngayon sa TV5 base sa kanila daw source. So, sino kaya yung source na yan? I-chika mo naman para maging kapani-paniwala. Sabi dito ni Chaka Puso, to Itbulaga main host Joey De Leon may huling habilin sa mga manonood. Ayon sa aming source, ang goal na lang ng Itbulaga's matatandang host ay umabot ng 50 years bago nila tuluyang iwan ang show. Ibig sabihin, handang-handa ng lisanin ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ang naturang show pagtuntong ng ika-50 years at iiwan na sa mga bago nitong host. Pero dahil sa problemang pinansyal ngayon ng show, nanganganib ang planong ito dahil daw sa hindi magandang usapan tungkol sa partihan ng kita. Maging ang staff daw ay hindi na napapasahod at hindi din nababayaran ng buo ang airtime fee na nasabing TV network nila ngayon. Nako, dito pa lamang. Fake news na agad-agad. In short, problema daw nila ngayon ang naging problema ng halusos sa nasabing programa. Naamoy nyo agad guys kung saang parte dito pa lamang sa panimula pa lamang niya yung fake news nitong si Chaka Puso. Kapansin-pansin din na mukhang mag-give up na si MVP sa show na nagsimulang umere noong nakaraang taon. Sa ngayon, nag-cut na daw siya ng presyo sa ad rates. Nag-cut na daw siya. Wow, nakausap mo sa MVP? Ay na-all. Sa ngayon, nag-cut na daw siya ng presyo sa ad rates para masustain ang production cost ng nasabing show at mailaban pa. Na-interview nyo? May interview? Pa-share naman. Pero kung patuloy itong lulubog at tuluyang maubusan ng advertisers, ang next plan niya daw ay pagpapalitin ang timeslot ng Itbulaga at show ni Willie Revillame na hindi pa nagsisimula ay nakaplano na ang tadhana. Baka naman na isulat mo lamang ito para nagbabaka sakali na magdilang anghel ka. Pero napaka-imposible. Paano mo nalaman ang plano na yan ni MVP, tapos yung pagkakakwento mo pa ay parang nakausap nyo mismo si MVP or may interview na lumabas? Wala naman. Patuloy kaming nakikipagchismisan sa aming mga source sa loob at aalamin. Loob ng mental, charis, at alamin ang magiging usapan sa ikinasang emergency meeting ngayong Sabado. Admin Pusit Bactolero, Chaka Puso Integrated News Live sa TV5 Media Center. Hay nako guys, hindi ko na rin po talaga alam kung saan po ito kumukuha ng lakas ng loob at kapal na mukha sa pagpo-post at pag-share ng mga fake news. Anyway, sabi dito ni Maria Alexandria Ruiz Apostol, sus, kayo lang gumagawa ng issue para magkasira yung dalawang kumpanya para nga naman umangat ulit yung paborito mong programa. Bakit di mo gawing content yung nalulugi daw ang Channel 5 Media Quest dahil sa Itbulaga? Mas magandang topic yun, di ba? At naniwala naman kayo kay Chaka Puso. Bakit hindi po natin subukan na paghiwa-hiwalayin ang mga ratings? GMA versus TV5 lang. Wala ang GTV, wala ang A to Z, Kapamilya Channel, wala yung Jeepney TV, etc. Tingnan natin kung ilan po ang magiging ratings nitong 8 showtime sa GMA 7. So, wala naman akong problema actually dito sa GMA. Yun kaya na ang dami kasing maiingay ngayon na Kapamilya fans na rinde, no? At hindi po maiwasan na patulan talaga minsan. So, makalang
sabihin ko po sa inyo, hindi yon ang normal ratings ng Itbulaga ng TVJ nung sila ay nasa TV5. Kahit nga po itong 8% ratings nila sa ngayon, normal ratings lamang po yan ng Itbulaga before sa GMA 7. So meaning, ay ang pinagsama-sama na yan na 5 channel, Kadawigads, is wala pa rin sa dating Itbulaga po ng GMA 7. Meaning, napakalakas pa rin po ng TV5 na wala pong magawa kahit po magsanib pwersa ang Kapuso and Kapamilya fans. So, nagkataon lang kasi talaga na mahina rin ang ating coverage, ang ating pong reach, ang signal ng TV5. Sabi nga ng ibang Dawigads, sana gumawa na rin ng paraan or kumilos itong si MVP. Kasi siya ang may hawak at siya ang makakapagsolusyon ba pagdating po sa coverage, sa signal po ng Channel 5. Pero kung sa bagay kasi guys, nilalamon na rin po kasi tayo ngayon ng digital. So, mahirap na rin nga mag-expand ng signal. Gayong alam naman po natin lahat na, pa-phase out na po ang analog. So, yun lang muna ang aking update para po sa gabing ito guys. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa iba pang mga balita.